Good day mga ka-airsoft. Ulit. Good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Good day mga hacker shop. Good big man hacker shop. Good day mga ka-big man. Hanggang na ba kayo? Lock and load, baby, ready for the grind. Sa big man hobby shop, weapons redesign, full gear on. Lahat panalo, walang fake, battle tested tough. Wala kang take two, make airsoft legends. Dito kinakalma, baril na astig, di lang pang-forma. Pag pumasok ka sa field, dala mo respeto. Kasi sa big man, panalo kahit sino. Big man, bang bang, walang atrasan. Precision sa target, walang kapantay dyan. Big man, boom boom, tuloy ang babaka, laging low. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging pagkamanbigay din siya. Laging may bago, laging legit. Big man rules, wag kang bitter kid. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Okay mga airsoft, another day, another airsoft request by our bossing from different province. Okay? Norte pala parehas to, no? Baler, Aurora Province and Rosario, La Union. Hello sa ating ka-airsoft, no? Hello sa ating ka-airsoft, si Sir Dr. Martin, no? Dr. Martin of Baler, Aurora Province. Hindi ko lang alam kung doktor siya ng ano, no? Hindi ko lang alam kung doktor siya ng... Magsaling ka, wag tatapon, ha? At saka wag tatapon, ha? Dapat kunin mo yung ano mo, yung embudo. No, Dr. Martin of Baler, Aurora Province, at saka si Sir Nick Salamanca of Rosario, La Union. Okay? Hello mga bossing! Sabado ngayon, napakaganda ng araw, ganda ng sikat ng araw, no? Walang ulan, hindi ganong mainit, no? Yan ang masarap doon eh. Minsan kasi walang ang ulan tapos sobrang init, no? Pero ngayon saktong-sakto lang, no? Ito yung panahon na gustong-gusto ng airsoft natin. Ito yung panahon na talagang ang lakas-lakas ng airsoft natin, no, sa mga panahong ganito, no? Okay, dalawa sa pinakamatitinding unit ang nasa inyong harapan ngayon, okay? This is the WE 7.0. Actually, maganda to, malakas kasi syempre mahaba. 7.0 kaya lang medyo awkward to doon sa mga taong talagang nakakaintindi ng baril, no. Medyo ayaw nila to kasi nga unang-una hindi siya, paano ba sabihin to? Ganito kasi, no, mga airsoft, no. Sa pagpili kasi ng baril, maganda kung mapipili yung baril yung merong replica, yung merong katulad sa tunay, no. Pag kasi yung napili yung baril, wala siyang katulad dun sa live, sa tunay, medyo for me lang to, sarili ko opinion to, dun sa may mga gusto nito is okay lang naman, no. Medyo parang hindi ako masaya pag yung unit na ginagamit ko is walang replica sa tunay, di ba? Katulad dito, this is a 7.0. Actually mga ka-airsoft, wala tong replica sa tunay, no. Walang ganito na lumabas sa tunay na baril. Maganda kasi kung meron eh. Halimbawa, Glock. Glock, ang dami niyan sa tunay, di ba? CC Shadow, Beretta, 1911, di ba? 2011 na mga high kappa. Yun, maraming ano yun. Maraming replica sa tunay. Pero ito kasi 7.0 wala. Actually, customize yung mga ganito, no? Customize kasi wala naman nilabas talaga na ano eh. 7.0 sa tunay, na ganitong itsura. Tapos mapapansin nyo ito, di ba? Na ganyan, no? Di ba? Wala namang ganyan, no?
So, okay lang naman, pero yun nga, wala tong replica sa tunay. Don't expect na may makamukha to sa tunay, no? Unit na natin Airsoft Nick Salamanca. What is good and special about this? Mahaba siya. Masasabi nating accuracy nandoon. Kasi mahaba di ba? Then ano pa? Itong unit na to is full metal mula ulo hanggang paa. Pero alloy. Okay? Alloy lang. Hindi siya yung full metal na steel. Alloy lang siya. Okay? Tapos, firepower. Pag-usapan natin. Napakalakas nito. Napakalakas nito. Yan. Sige, okay. Napakalakas nito mga... Hindi ka nagtapon doon, son, ha? Taas yan. Ayan. Napakalakas nito. In terms of firepower, it is because mahaba nga siya. Ibig sabihin, yung BBs nakaka-generate ng... Sabi mo, bigyan din ng brass. Bigyan mo pa ng isang brass, Kuya Jason. Nakaka-generate ng force, ng lakas, yung BBs bago lumabas sa barrel niya. Yun yung lamang ng pagiging mahaba yung unit mo. Pag yung unit mo naman maiksi, ang tendency is ano? Pag yung unit mo maiksi, ang tendency niyan is aggressive. Pero pag mahaba, tame. Okay? Tame, maamo. Kumbaga talagang talagang malumanay yung BBs. Pero, talagang diretso yun. Pag maiksi yung unit naman, ang problema, aggressive naman yung BBs, nagwawala. Di ba? Mahirap kontrolin, mahirap, kumbaga, yung unang putok mo, pak! Hindi dun pupunta yung mga pangalawa, yung pangatlo. Halimbawa, yung unang putok mo nandito, yung pangalawa medyo nakalihis, pangatlo medyo dito, pak. Aggressive siya, in short, di ba? Kasi nga, maiksi siya. Hindi ganong nakaka-generate ng momentum yung bala bago lumabas sa barrel. Compare mo sa ganito kahaba, bago lumabas sa barrel, 7.0 ha, 7.0. Tandaan nyo to ha, yung 1 inches difference sa barrel, ang laki nun. Kung tutusin, baka sasabihin nyo, ganyan lang naman ang diferensya. No, hindi. Huwag niyo sasabihin ganyan lang naman kasi napaka laki ng magagawa ng 1 inches difference, no? May plus points na tinatawag yung 1 inches difference. 'Di ba meron ngang 5.1, meron ngang 5.2, meron 4.8. Kung tutuusin, konti-konti lang yung diferensya, 'di ba? Pero malaking factor bawat length na nadadagdag dun sa airsoft, okay? Kaya nga 'di ba, kung tutuusin, halimbawa rifle, mas accurate siya. Bakit? Pucha, tignan nyo naman yung travel ng bala, napakalayo, di ba? Yan, kaya mas accurate siya kung tutuusin, yung mga rifle than the pistol, it is because napakahaba nung magiging travel ng bala, pumipino siya. Okay? So ngayon to, yung unit natin Airsoft, Nick Salamanca. What is good and special about this unit na hawak-hawak ko? Naka full upgrade na po ito. Okay, number 1, naka fine tuning. Number 2, naka trigger job. Number 3, yung specialty ng big man, naka fix outer barrel. Ayan, barrel. Hawakan natin. Kalugin natin. Hindi siya kumakalog. Hawakan natin sa barrel, kalugin natin. Hindi siya kumakalog. Bakit? Naka-fix yan. Naka-fix outer barrel. Pag hindi po naka-upgrade, ganito yung itsura. Ayan ha. Ganito yung itsura. Kalugin natin. Ayan. Kalugin natin up and down. Okay. Kalugin natin. Patong natin daliri natin. Ayan. Nakikita nyo, ayan, yung barrel niya. Lapit mga Lucas, tapos iganon-ganon mo. Ayan. Pakita mong iganon-ganon mo, ha? Ayan, ayan. Hindi. Lapit ko. Hawakan ko. Sige, ikaw pumalog. Doon ka sana. Doon ka. Ayan. Ayan, yung barrel niya, ayan, Ayan, ayan. Ayan. Okay, nakikita niyo yung barrel niya kumakalog kasi hindi pa naka-fix outer barrel to. Ibig sabihin, hindi siya naka-upgrade. Pakita ko sa inyo yung naka-upgrade, okay? Lucas, kalugin mo. Hindi siya kumakalog, mga Airsoft, kasi upgraded na po yan. Lock mo, i-lock mo yan, Ayan, upgraded na po yan, Yan po yung lamang ng upgraded. Ulitin ko, yung upgrade na nakalagay rito,
fixed outer barrel, fine tuning, trigger job, hammer protection pad. Yun, 4. 4 ang upgrade niya. Hindi pa siya naka-premium na HAPA rubber at hindi pa siya naka-premium na nozzle or anti-freeze nozzle. Hindi pa, no? Kasi hindi naman to gagamitin pang competition, gagamitin lang to ng boss natin pang stress reliever, pang plinking. Kaya okay na to, no? Actually, mga ka-airsoft, no? Meron kasi mga downside din yung mga full upgrade, no? Halimbawa, nag-full upgrade ka, nag-anti-freeze nozzle ka, tapos nag HAPA rubber ka. Hindi naman sinabing naka-anti-freeze nozzle ka, naka-HAPA rubber ka is maganda na. Okay? Tandaan nyo, bawat senaryo merong tama lang. Okay? Ako, sa totoo lang, mas maganda sana 'di ba? Kung i-anti-freeze nozzle ko tsaka i-HAPA rubber ko na. Kaya lang, syempre tataas yung presyo. 'Di ba? Tataas yung presyo kasi hinapit mo lahat ng upgrade. Okay? Yung standard upgrade, yun lang yung mare-recommend ko sa totoo lang. Number 1, fixed outer barrel. Kasi napakapangit ng isang unit na gumagalaw ang barrel. 'Di ba? Actually, simula nung matuto akong mag-fix outer barrel, matuto ang big man na mag-fix outer barrel, ayaw ko nang gumamit ng hindi naka-fix outer barrel. Ayan o, kita mo, kahit anong gawin natin, kalugin natin na malakas wala. Itong hindi naka-upgrade, kakalugin natin. Ayan napakagandang gumamit ng unit na naka-upgrade, no? Bakit ba nagkakaroon ng upgrade? Bakit ina-upgrade? Kaya ini-upgrade para mas maging performance level. Kaya ini-upgrade para ma-improve yung pangit na performance ng unit. Okay? Ito upgraded, kaya napakaganda, napakasarap gamitin. Okay? Yung 4 na upgrade na yun, fixed outer barrel, fine tuning, trigger job, and hammer protection pad, yun na yung mga pinakamagagandang upgrade na pwede nyong ilagay sa isang pistol nyo. Okay? Aanin mo yung gwapong pistol, may scope sa ibabaw, tapos hindi naka-fix outer barrel. Ano yun? Basura yun. Di ba? Aanin mo yung nasa na yung scope ko na naman. Nasa? Natabi mo? Ayan, no? Aanin mo yung ang gwapo-gwapo ng airsoft mo na naka-RMR sight ka pa, naka-scope ka pa, tapos yung barrel mo kumakalog. Diba? Aanin mo yung ang gwapo-gwapo. Okay, naka-John Wick Sand Viper ka. Okay, yan. Naka-set up, naka-full upgrade. Aanin mo yan, tapos pinagwapo mo nga, pero ganito naman yung performance ng barrel mo. Pangit, di ba? Pangit. Kumbaga, basura pa rin yung unit mo. Ngayon, hindi ba mas maganda kung yung unit mo upgraded muna yung laman loob? Walang iniwan ganito, ganito. Hindi ka naligo, pero nagpulbo ka, nagpabango ka. Ano yun? Di ba? Ang pangit nun, di ba? Ang baho mo pa rin nun, di ba? Pero kung naligo ka, sabay nagpabango ka, nagpulbos ka, yun ang the best, di ba? Pero, i-upgrade mo yung labas. Pero yung loob, basura. Hindi naman performance level. Hindi ganong makatama. Pag hinawakan ng marunong ng matalino, mapapansin niya kung saan pumupunta yung bala mo. Aanin mo yun. Yung upgrade na panglabas. Kung yung loob pinabayaan mo. Diba? Walang pinagkaiba. Yung sasakyan mo. Diba? Hindi ka nag-change oil, hindi ka naglalagay ng brake fluid, hindi ka nag-check ng gear oil, ng transmission fluid. Hindi mo chine-check lahat yan. Pero yung labas, panay pagwapo ka, pinapa-carwash mo, pinapa-wax mo, pinapalagay mo yung spoiler, body kits. Pero yung laman loob, yung pinaka-importante, yung makina, hindi mo chine-change oil, hindi mo engine wash, hindi mo pinapalitan yung ATF mo, yung automatic transmission fluid,
Hindi mo pinapagalaw yon. Pero ang gwapo ng labas ng unit mo. Maganda ba yon? Dadalhin ka ba sa malayo ng unit mo? Hindi, di ba? Kasi unang-una, walang kakwenta-kwenta kung papagwapuhin mo yung unit mo, pero yung laman loob niya, sablay. Dito sa Big Man, baliktad tayo. Uunahin natin pagwapuhin, iayos yung laman loob. Gagawin natin yung unit bilang performance grade unit bago tayo magpagwapo sa labas. Di ba? Mas okay yun. Kasi, tandaan mo, yung pampagwapo sa labas, yung mga body kits ng sasakyan mo, walang value yon, walang kwenta yon. Pero yung pagpapa-upgrade, pagpapagwapo sa laman loob ng unit mo, yun ang may value. Okay? Mostly, kahit kanino nyo itanong na nakakaintindi sa barel, mas magandang i-upgrades ang unit sa performance category, performance level, kesa pagwapuhin mo. Okay? Yan. Maganda rin yan nakalong magazine. Mas magazine lang, mas sulit. Pwede naman, pwedeng ilong. Kaya lang, long na nga rito, long pa rito, no? Medyo, for me lang mas okay na yung ganito kasi pengi akong long magazine doon. Sulit na sulit upgrade na ang Dragon. Yes, Alan Villaris, sulit na sulit talaga. Sabi ni Lance or Kiko, may Full Metal Pit Viper po kayo? Yes, meron po, Sir Lance or Kiko. Okay, Alan Villaris, boss, have a great day today. Hello, sir. Hello. Jumel AG, sir, meron kayo outlet valve ng AA Alpha? Wala po. Ang ginagawa namin dyan, kino-convert namin. No? Napakahirap pumanap ng valve niyan, ng AA Alpha. So, ang ginagawa namin, kino-convert namin yan para pumasok yung mismong pang WE. Kasi yung WE, maraming available na supply, no? Kino-convert, dinadala sa machine shop, no? Nilalapatan ng panibagong nilalapatan ng panibagong backplate na ano na lang, basta anong tawag dito, nawawala sa isip ko. Basta pinapa-machine shop namin 'yan, then para pumasok yung sa WE. Iba kasi yung thread pattern no. Mga ka-shop, ito nga pala, magkakaiba ang thread pattern, magkakaiba ang valve, no? So, wag nyong ipipilit yung let's say pang Humarex, ipipilit ninyo sa WE or vice versa, wag, no? Magkakaiba ang thread pattern, magkakaiba ang butas. Ngayon, pag pinilit ninyo, maaring masira ninyo yung magazine ninyo or masira ninyo yung valve ninyo. At saka, there is a correct tools pangkalas ng output valve and pangkalas ng inlet valve. Okay? Hindi ginagamitan ng flat screw, hindi ginagamitan ng kutsilyo, hindi ginagamitan ng tinidor, hindi ginagamitan ng plies ang mga valve natin. Okay? Merong correct na tools to dismantle the output valve and the inlet valve. Okay? Okay. Sandali. Nung pinangunik nyo yung sa taas, natandaan mo yung mga box natin, meron pa tayong mga tools na letter Y. Yung pangkalas ng mga valve. Nandun yung mga basyo Magkakasama yun Di ba? Magkakasama yun di ba? Okay. This is the long magazine Kayo na lang umusga kung bagay ba yung long magazine, no? Medyo na ang haba rito, ang haba pa rin dito no? Ewan ko, kaya na umusga anong mas gusto nyo? Ito or ito? Yan. Kanya-kanyang taste naman tayo no? Ayan. Ito or ito. Ayan Kayo bala. Okay Ayan. Ayan. Number 1 or number 2. Ayan. Yan. Kayo balang pumili.
Syempre, kayo naman yung boss ko rito, di ba? Isang hamak na taga-live, isang hamak na taga-vlog lang naman po tayo mga ka-airsoft, no? Kayo pa rin po ang masusunod, kayo pa rin ang boss ko rito, no? True yan, boss, sabi ni Alan Villaris. Okay, Lance or Kiko, sir, wag po tayong magbentahan sa comment section. Ang comment section po ginawa para sa mga special inputs, special additional na info on a certain topic na pinag-uusapan. Okay? Yung pong bentahan, ginagawa po yan sa phone call or sa message doon sa mismong page. Pag dito tayo nagbentahan sa comment section, mababasa yan ng mga tao, mababasa yan ng mga scammer. Ang mangyayari, uunahan kami nung scammer kasi nakita nila interesado ka eh. Uunahan kami nung scammer, i-message ka, akala mo ang katransaksyon mo kami. Pero ang totoo, hindi kami ang katransaksyon mo, ang katransaksyon mo yung scammer. Kaya po ganito, merong bawat bagay, gawin natin ng nasa tama, bossing, no? Gawin natin ng mautak, di ba? Minsan kung bakit tayo mabibiktima ng scammer kasi dahil na rin sa kapabayaan po natin. Okay? Huwag po tayong magbebentahan, huwag tayong magdidiscuss ng presyo, huwag tayong magpapakita ng pagkaka-interest natin doon sa comment section. Tandaan nyo, ang scammer laging nag-aabang. Bandang huli, maloloko ka ng scammer, sayang ang pera mo. Kaya kami, ang ginagawa namin, mag-message po kayo kung interesado po kayo. Okay? Pag nag-message kayo, interesado kayo, nag-message kayo dun sa page namin, lahat ng pag-uusapan natin dokumentado. Meron kang laban, meron kang habol, may screenshot kang pwedeng gawin. Kasi dokumentado. Pag sa comment section, bossing, hindi dokumentado, maloloko ka pa. Okay? Sayang lang ang pera mo, bossing. Buti pa, hindi ka na lang nag-inquire. Kasi, lolokohin ka lang ng scammer, eh, no? Alam niyo, napakasakit sa akin. Everyday, halos, meron nagre-reklamo sa amin, no? Nagre-reklamo na naloko raw siya ng scammer, nag-send siya ng GCash, nagbayad siya. Tapos, ilalaban pa niya na sa inyo ako nag-order, Big Man. Paano sa amin ka nag-order? Personal account yung kausap mo. Personal account ng scammer. Dito kasi sa Big Man, hindi ka kakausapin ng personal account namin. Yung personal account ko, hindi nakikipag-usap, hindi nakikipag-transact sa customer. Ang nakikipag-usap, nakikipag-transact sa customer, yung mismong Facebook page namin. Okay? Bossing, nasa kalagitnaan na po tayo ng 2025. Dapat po, medyo wais po tayo. Sabi nga ng isang quote ng isang bangko be wiser than the scammer. Okay? Ano lang, sentido common lang, boss. Pag-anayin lang po natin para wag po tayo mabiktima, no? Yung nabiktima ng scam kahapon, wala po ako magagawa dyan. Hindi po kami yung nakatransaksyon mo. Personal account po ng scammer, na dami account yung nakatransaksyon mo. Mga Airsoft, share ko lang sa inyo to. 14,500 kahapon, nasayang. Bakit? Kasi yung isang follower natin, yan, yung ganyan, nagtatanong ng unit, interesado siya, excited siya. Nag-send siya through GCash doon sa scammer. Bye-bye, 14,000. Sayang, no? Sayang. Hindi mo pwedeng ilaban na kami yung kausap mo kasi hindi naman namin Facebook page yun nakipag-transact sa'yo. Diba? Kaya wala akong magagawa doon, bossing, ha? Kung naloko ka, dahil po sa kapabayaan mo yun. 'Di ba? Basta ako lagi kong sinasabi sa inyo, kung interesado kayo, mag-message kayo. Huwag tayong magbentahan sa comment section. Sayang po yung 14,500 nung ka-airsoft natin kahapon. Bagay yan, sir. Mas enjoy ka-airsoft natin yan. Okay. Stock magazine, Lodi, mas bagay. Sabi ni Archie Roquero. Sabi ni Alan Villaris, mas bagay daw yung mahaba. Kanya-kanyang taste po tayo di ba? Okay. Alan Villaris, how much? Good afternoon, Sir Big Man. Ronaldo Aquino, sabi niya. Okay, so, dire-diretso tayo, no? Yan, tulad nga na sinabi ko, expect high FPS dito sa unit na to. Expect na
na malakas siya kasi malaki siya. Okay? Siyempre, pangit naman mga ka-airsoft. Ang laki-laki ng unit, tapos yung bala, di ba? Bumabagsak kasi mahina siya. Pangit yun. Ito, expected mo na malakas kasi malaki po siya. Okay? So, yung upgrade, nasabi ko na, naka hammer protection pad, naka fixed outer barrel, naka fine tuning, naka trigger job. So, kompleto. Okay? So, silicone oil. By the silicone boy. By the silicone master. Okay. Press the valve, then spray. Okay. After that, sa ilalim, spray. Tatandaan nyo, huwag ninyong kakalimutan na mag-silicone oil sa unit kung gusto ninyong yung unit ninyo tumagal. Okay? Kasa natin, i-lock manually, spray po tayo dun sa nozzle, sa loob, then spray po tayo rito sa gilid sa slide stopper. Okay. After that, yung unit, huwag ibababa to, hatakin, saka ibaba. Then rest. Okay? Yung silicone oil, yan lang yung pwede nyong ibigay sa unit ninyo para tumagal. So, ako, lagi ko sinasuggest sa inyo, huwag kayo magpapabaya sa silicone oil. Konting mapabayaan nyo yung unit nyo sa silicone oil, pumapangit po ang performance. Pumapangit ang itsura, pumapangit ang performance. Ngayon, pag up to date kayo mag silicone oil, yung unit ninyo, very less ang wear and tear. Okay? So, ito yung unit. Dako tayo, syempre, doon sa ilalagay na gas. No? Ang ilalagay na gas natin dito sa unit na to is 12 kg only. Number 12. Okay? Hindi siya pwedeng lagyan ng number 14 at hindi rin siya pwedeng lagyan ng CO2. Okay? Number 14 lang ang compatible dito sa unit na to. It is because WE siya. Okay? Full metal siya pero hindi steel. Yung full metal niya is alloy only. Malambot lang pag alloy, compare mo sa steel na matigas talaga, kaya pwede siya sa number 14 at pwede siya sa CO2. Again, 12 kg lang po ang gagamitin ninyo sa unit na ito. Ha? Huwag po matigas ang ulo para hindi po kayo mapahamak. Upside down, diretso, then press down. 1, 2. Okay, mga airsoft, 2 seconds. Big man, bakit 2 seconds? Kasi yung unit, mga airsoft, is upgraded. Okay? Pag hindi upgraded yung unit mo, maglalagay ka 5 seconds. Pero dahil upgraded yung unit mo, 2 seconds lang ang ilalagay mo. Yung 2 seconds can fire 40, 50, minsan, pag swerte ka pa, nagsi-60. Okay? Basta ang airsoft natin, dapat ang inilalagay nating gas is hindi mainit. Eksaktong room temperature lang. Okay? Ngayon, okay na to. Maglalagay na tayo ng bala. No? Dahil malakas tong unit na to, dahil malakas, dahil upgraded, ang gagamitin natin bala is 0.30 grams. Okay? Pwede ka pa rin gumamit ng 0.20, 0.25, pwede, pero mas maganda pag ganito nakalakas, 0.30 grams ang gamitin mo. Atake natin to pababa, then put your other thumb here, then dito ilalagay yung bala. Pump lang. Okay. Mga ka-airsoft, tignan nyo yung nangyari sa bala. Bungi-bungi, di ba? Kaya ako kinakalog ng sideways. Kalugin nyo lang sideways para umalign. Ayan, ganyan. No? Diba? Yan. Okay na. So, pasok na natin to. Kasa. Ready to fire. Okay, Sir Nick Salamanca, no? Rosario La Union. Ito na po yung unit mo, bossing, no? Ready for firing and ready for test fire pala. Sorry, nagkakamali ako. Okay, yung unit, merong beaver tail, ayan mga ka-airsoft, merong ambidextrous, safe para hindi mo mapipindot. May beaver tail, kailangan pindutin mo para mag-fire. Okay? Firing! Dire-diretso, firing! Open
Yung slide kasi wala na po siyang bala. Next thing to do, release the magazine. Then, syempre, release the slide, hatakin, then rest the hammer by pressing the trigger. Okay, itong unit na to, napakasarap, napakalakas. Sigurado mag-e-enjoy yung bossing natin. Yung unit, bago itabi, magkatapos gamitin, punasan ng malinis na basahan para hindi masira yung unit. Yung coating niya para palaging maganda. Okay? Yung unit, pag itatabi na, dapat walang lamang bala at dapat walang lamang hangin. Pasingawin. Press the valve. Okay. Ready for packing and ready for shipping, Nick Salamanca. Hello, bossing. Nick Salamanca of Rosario, La Union. Okay, now for the main event. Not the ordinary rifle na nakikita nyo. Okay? Guwapo, maganda. Actually, pwede pang i-extend, pwede pang i-upgrade, pwede pa natin lagyan ng suppressor. Ganda nito, look, no? Pwede pang i-upgrade, no? Pwede natin lagyan ng suppressor. No? Pwede rin natin lagyan ng scope. Request ng ka-airsoft natin scope. Dapat wag mo nang binabox yan, look, para hindi laging ano yan, ba't binuksan mo yan? Ha? Ano amoy? Ayan. Okay. Yan. Ito, meron talagang merong rear sight na tinatawag, no? Ibibigay natin to sa ka-airsoft natin para kung sakaling magdadagdag siya ng unit, ililipat niya yung scope, ibabalik lang niya to. Okay? So, ayan. Ito, holographic scope. Pakita mo ang features ng holographic scope, Lucas. Ayan. Ayan. Pag naka-holographic scope ka, ganyan itsura niyan. Yan. Ano yan? Night mode. Color green. Okay? Yan. Pakita mo rin yung day mode na. Yan. Meron din day mode dyan, mga ka-airsoft, no? Ang day mode is color red. Ayan. Hello, good noon po. God bless sa inyong lahat. Sabi ni Bray Losabia. Okay, so lagay natin to mga airsoft, no? Ayan. Yun. Ayun, oh, 'di ba? Mas maganda, napakaganda ng itsura niya, oh. 'Di ba? Ibig sabihin, kung black 'to, tapos black suppressor, tapos black magazine, maganda, no? Okay, napakaganda, no? Mga airsoft, not the ordinary color of airsoft na makikita nyo. Camouflage design siya, multicam design siya, no? Kumbaga iba-iba, merong halong brown, merong halong green, merong halong tan, merong halong choco brown, iba-iba yung color niya. Napakaganda nito mga airsoft, effective na effective to sa mga sa mga jungle, sa mga forest, no? Napakaganda ng datingan nito. Talagang kakabiliban ka, no? Hindi ordinaryo to, no? Hindi ordinaryo yung color na to. Talagang very rare din to na matatawag, no? Kasi hindi naman lahat ng rifle nakikita niyo ganito itsura. Okay? Ay makikita niyo napakaganda. Napakagandang setup. Okay? Mas maganda sana to kung lalagyan natin ng kahit 4-inch na suppressor, no? Kaya lang yung bossing natin hindi naman nagpadagdag ng suppressor, no? Napakaganda, napakasarap. So gamit tayo ng battery. So ito mga airsoft, this is the battery ng airsoft, no? Lipoly version ang isasama natin battery rito. Ibig sabihin Lipoly version, upgraded version. Okay? Itong unit, masasabi natin naman talaga na napakaganda by the Daniel Defense. Napakaganda. Tapos, ito. Para malagyan natin ng battery, aalisin natin yung buttstock. Ay,
adjust muna natin. Adjust. Para gusto mong humaba, gusto mong maiksi, gusto mong compact, gusto mong mahaba. Kung gusto mong alisin to dahil lalagay natin yung battery, hatakin mo to pababa. To. Then slide. Yun. Okay na. So, ayan na ha. So, ito, pasok mo yung battery rito ngayon. Pasok, diretso all the way, then i-plug mo to. Ayaw ah. Medyo mahigpit siya. Yun. Okay, pa-plug mo yan. Okay? After that, single fire, rapid fire. Single, rapid. Ayun. Okay, no? Hindi ko na ibabalik to mga airsoft. Mamaya na lang kasi magte-test fire muna tayo. Ha? Okay, so ito yung unit. So, syempre, nilagyan natin ng battery. Ang battery, merong 3 batas. Merong 3 bagay na dapat kang sundin. Lucas. Magkapalit ha. Meron 3 bagay na dapat kang sundin. Ang battery, bawal ma-overcharge, bawal ma-drain, masaid, at bawal siyang mag-init. Pag yan, sinunod mo yan, 3 na yan, ginawa mo yan, in-apply mo yan, hindi ka problema sa battery mo. Pero pag hindi mo ginagawa yan, kumbaga yung battery mo, hindi properly maintain, nako po, malamang sa malamang, sakit ng ulo ang magaganap sa buhay mo, no? Magaganap kasi, hindi ka sumunod dun sa 3 gusto ng battery. Okay? Ngayon, magazine. Okay? Buksan sa ibabaw, bubuhusan ng bala. Okay, after that, binuhusan natin ng bala, isasara. Tapos, kamot sa ilalim. Katapos mong magkamot, mararamdaman mo, medyo humigpit siya. Okay na yan, good to go. Pasok mo rin sa unit. Make sure to hear the clicking sound, make sure na hindi malalaglag. Ready to fire. Single fire. Rapid fire. Single fire. Rapid fire. Sarap, di ba? Napakasarap, napakagandang gamitin, napakasarap gamitin. Okay? Every time matatapos maglaro, always release the magazine, then clear the chamber. Then rest the spring. Lagay natin siya sa rapid fire. Press mo na 1 second. Then single fire. Dali. Then, yan. Ulit. Yan. Then put it back to safe. Para hindi mapindot. Okay? Mga airsoft, mag-ingat po tayo sa airsoft natin, lalo na kung meron tayong anak, meron tayong pamangkin, meron tayong pinsan na nasa bahay na pwedeng lumikot ng unit. Okay? Tandaan nyo mga airsoft, kaya makasakit, kaya makasira ng unit kung sakaling gagalawin to ng tao, ng bata na hindi nakakaintindi doon sa barel. Okay? Ingatan po natin kasi pag malaking perwisyo pag nakasakit siya, no? Tandaan nyo, napakalakas nitong mga unit na to, tapos biglang magkakaroon ng aksidente, magagamit ng bata. Sakit sa ulo yun. Kaya mga airsoft, makinig kayo ng ating mga daily vlogs para matutunan nyo kung paano yung kung paano yung tama, kung ano yung mali, kung ano yung dapat. Ha? Bahala kayo, sige. Kasama mo mama mo? Opo. Gano'ng katagal yan? Hindi ko po alam pa. City London naman eh. Okay mga airsoft, napakaganda ng unit natin. Maraming salamat po sa inyo, no? Unit natin kay airsoft, Dr. Martin, ito na po yung unit mo. Dr. Martin of Baler, Aurora Province. Hello bossing, thank you. Okay mga airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa, ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Siyempre po, atin sa inyo na inyong lingkod. Wag mo na, look. Big man. Bago po ako umalis, iwanan ko sa inyo itong music na to. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pagsukat.